Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Nagbabattle pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya kay Judge Gina, no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa mga request video na naipon na. Kasi 'di ba? Konting recap lang, balik lang tayo sa nangyari sa channel natin this week. At dito ko pinasok yung 4 na battles or sabihin natin quarters ng FRBL 1-6 tournament. So last April or last month, ni-review natin yung first round ng tournament. At inipon natin muna yung second round, which is yung quarters, hanggang sa, ayun, nakumpleto siya at ni-review natin. At dito natin pinasok sa week na to. So, you can check it sa channel natin na nandun na, sunod-sunod na yon. Dots Vicente, Jesus Cerces, Jem Kilua, at yung pinakamalupit na battle dun sa quarters na yon, Da Vinci at Ets, 'di ba? 'Yon. Sa mga hindi pa nakapanood, pwede niyo panoorin kung gusto nyo, kung ayaw nyo, okay lang. At proceed tayo sa another request video at galing to kay Lobela Nadwa. Shoutout sa'yo, bossing, sa request mo na to. First time ko mare-review si Zaki as Ransom. So ito yung kauna-unahan, 'di ba? So ganito yung style, no? Pit style pa. Sunugan kalye. First time kong makita tong ano na to. Ganitong setup sa sunugan. Kasi yung mga napanood ko sa sunugan, yung sunugan sa Kumu, yung Bad Blood, 'di ba? Ayun, pero ito yung first time na ano na makakapanood ako ng sunugan na ganito yung ano, yung ganito yung ano, venue, 'di ba? So 'yun, wag natin patagalin to. Ransom versus Barry G. Shoutout Lobela Nadwa sa request mo na to. Sana mapanood mo. So, game. Sam, timing lang oh. Game. Hoy! Matabang Boplax! May aso pa. Bakit ka nandito? Bawal dito ang abnormal. Naliligaw ka ata. Bata, dapat to kinukotongan. Dapat yung mga ganto, hindi nyo na pinapasalang, kawawa, nagmumukhang tanga lang on cam. Ano nga ulit pangalan mo? Barry G? Yung G, ano ibig sabihin nun? Gunggong? Barry G ang puta. Napakapangit ng pangalan ni Biek. Ganyan nagiging pangalan ng rapper pag hindi nag-iisip. Miyembro ka ng Republican? Wow! Bigatin pala tong loko. Ngayon ko lang napag-alaman, nagpapasali pala sila ng bobo. First time mo mag-battle rap, nagkamali ka ng sinubok. Dapat nag-stick ka na lang sa mga speed rap nyo na jologs. Republican Syndicate Production. Puta, mga ulul. Kung may choice lang ako, hindi ako papatol sa baduy. Kaya ang manalo ka ay negative. Kasi sobrang wak mo. Sa akin nila Ang payat ni Zaki dito Ang payat ni Zaki dito. Tapos hindi ko pa nakikita sa kanya yung ano dito, yung slant rhyme. Medyo hindi pa. Puta, mga ulul. Kung may choice lang ako, hindi ako papatol sa baduy. Kaya ang manalo ka ay negative. Kasi sobrang wak mo. Sa akin nila ibibigay ang vote, #NBA, Jordan Clarkson. Napanood ko yung video mo. Yung mukha kang tanga. Nag-rap ka pala, akala ko nagpapatawa. Ganun pala kapag pinag-freestyle nyo yung magsasaka. Tangina ka. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang, baka hinahanap ka na. Pag eto kalaban, nakakatamad talaga. Para akong nakipag-basketball sa player na isa lang yung paa. Sir Mike Swift,
Sir Mike Swift. Sang lupalop ba ng Pasig nyo nahanap tong rapper na amoy garlic? Tuwing umaakyat to ng hagdanan, isang hakbang pa lamang tagaktak na yung pawis. Sa sobra netong takaw, parang chichiryang tagpipiso lang sa kanya yung malaking martis. Pag nauuhaw tong si Gago, kaya niyang ubusin sa isang tunggaan yung malaking RC. Nakaka-boring, Gago, walang RC pa nga, oh. Akala ko tunay na laban na, ayun pala pang practice. Dapat pinagsabay nyo na silang tatlo nila Lemmy, pati Harlem, para magkaalaman na kung sino ba talaga nararapat humawak ng title. Time. Okay. Ano bang masasabi ko dito? Yung mga jokes ni Zaki. Sorry Zaki yung masasabi ko dito kasi sa Zaki ko nakilala si Zaki eh. Hindi ko nakilala si Zaki as Ransom. So, baka magtaka kayo bakit Zaki to si ano. Hindi naman si Zaki yan si Ransom. Iisa po sila, guys, iisa po sila. And babanggitin ko as Zaki kasi doon ako nasanay eh. 'Di ba? So, game. Ano ako lang. Siningit ko lang. Okay. Ang nakita ko dito ang napansin ko dito sa mga lines ni Zaki, epektibo yung mga jokes niya dito. 'Di ba? Natawa ako dun sa mga pasundot-sundot na joke. Para sa akin epektibo 'yon. Pangalawa, hindi ko pa nakikita or di ko pa napapansin kung meron man baka ako hindi ko lang napapansin pero kayo napansin nyo. Ako para sa akin hindi ko pa napapansin yung mga slant rhyme eh. Kasi para sa akin magkakatunog pa. Hindi pa slant rhyme, magkaka-rhyme as in, hindi slant rhyme. Rhyming talaga. So ganun ko pa napapansin yung sulat ni Zaki dito. Tapos 2 lines eh. Isa pa sa mga pansin ko, hindi siya naka 4 bar set. Kung meron man siguro pili, more on 1-2-1-2 si Zaki dito. At kaya kaya nagmumukhang marami yung suntok at sunod-sunod. Ganun yung atake niya dito. And meron pa angles, kalat yung mga angulo. Hindi mo alam kung saan magi-stick si Zaki na angulo eh. Kasi aanguluan niya sa ganito, after niya makasuntok doon, ibang angulo naman, kalat na angulo. Para sa kaya sobrang epektibo ng ginawa ni Zaki dito. So yun, overall maganda yon. Ganda nung pagkaka-mix up niya ng sulat, jokes, bars, punto, 'di ba? Okay. Barry G, pakinggan natin. Ng banat para kay Barry. Game. Pakinggan. Yo, hindi ako taga Pasig, taga San Juan ako, gago. Ha? Kaya anong pinagsasabi mo? Pukin ang ina mo. Yo, Ransom. Kinang ina mo, bakit Ransom ba pangalan mo? Ha? Ganyan na ba pangalan ng mga bobo? Ha? Tang ina mo, masyado kang pabibo. Akala mo kung sino. Tong gagong to, mukhang lolo. Wala kang titulo para sa akin magloko, kaya kulang ka pa, magtawag ka pa ng 7. Bubulabugin ko ang mga daga sa dibdib mo. Wala nang preno-preno, putang ina mo. Sulugan, game! Game. Tulog ko sa akin, panigurado. At di ko na kailangan pa mag-intro. Sayang lang oras ko sa katulad niyang bobo. Masyado kang pilingero eh. Fuckboy ka lang naman, gago. Gangsta wannabe to, pero pakinggan nyo lahat ng kanta niya sa YouTube. Lahat wala sa tono. Ransom, Wala ako kanta sa YouTube. ano to? Lokohan, wala? Putangin mo, nakita ko. Ha? Panood ko lahat ng battle mo sa rap lines, yung tuon-tuwa naman. Pero lahat nakaka-boring. Well, sorry. Nandito ka ngayon sa teritoryo ng dakilang Asyano, kaya huwag kang umastaas ng matapang kung ayaw mong umuwi ng walang ulo. Ha? Kasi masakre sasapitin mo pag ako kinalaban mo. Tatagtarin ko ng bala yung ulo mo. At pag hindi pa ako nakontento, puputulin ko yung ulo mo, ilalagay ko sa akot at itapo ko sa ilog. Ganyan ako mambulabog, Ransom. Lahat ng babangga sa akin, sinisigurado kong durog. Ha? Kusama will Hindi no? Unorthodox ba yung estilo niya? Shoutout kay Barry G, hindi ko naman din discredit yun. Pero may pagka-unorthodox, no, guys. Pagka-unorthodox yung estilo niya. Kasi hindi siya masyadong nagra-rhyme eh. 'Di ba? So, sa ano ko lang, preference ko lang naman. Yun lang masabi ko. Sa preference ko, may pagka-unorthodox si Barry G.
Uling ko yung ulo mo, ilalagay ko sa sakot at tapon ko sa ilog. Ganyan ako mambulabog, Ransom. Lahat ng babangga sa akin, sinisigurado kong durog. Ha? Kung sa real G, may own street yan ang pagkakaiba natin. Kaya kung tumapos na kalaban, kahit ang buhay ko malagay pa sa alanganin. Halongkatin, muman ang buhay ko, putang ina mo, wala na akong paki doon. Para ka lang nagwawalan leon na nagtatangkang bumangga sa dragon. Ha? Kasi may gatas ka pa sa labi. Leon, hindi mo okay, madadali. Pero ayos lang naman. Papatay naman ako ng bata may hawak na dede. Ha? Sobrang laki ng leg mo, pare. Sobrang laki ng leg mo, parang manok na madalas tumae. Ha? Pero seryoso, pare. Lahat ng bara mo walang kwenta. Pag pinapakinggan ko nga boss mo, parang sirang plaka, nakakasuka, nakakapagtaka. Na nakakapasok pa pala katulad na ito sa ganitong klase ng liga. Wala kang lugar dito, tanga. Ginagalit mo lang ako masyado eh. Bakit pasok kita sa banga? Humusga, kamusta sa akin postura, hindi na mahalaga. Kung mo ko tinatarantado, Ransom, baka sipain kita. Time. Yo. Okay. Yung round 1 kay Ransom yon para sa akin. Kay Ransom yon, pre. Unang-una, kahit sa ano lang sa sulat lang natin tignan mas pang battle yung sulat ni Zaki. Kita nyo naman yung approach, yung atake, yun talaga pang battle. Parang built for battle. Yung kay Barry G kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, may pagka unorthodox kasi hindi ko naman sinasabi na buong round hindi siya nag-rhyme. Pero may mga part doon na hindi nagra-rhyme hindi ko na isa-isahin. So, pinapakinggan ko siya Sabi ko may kulang may kulang. Tapos hanggang sa yun, nagtuloy-tuloy. Akala ko kasi doon lang sa part na yon na hindi nag-rhyme, pero yun, nagtuloy-tuloy. Kaya napapos ako kanina, sabi ko may pagka-unorthodox ba yung style ni Barry G kasi nga hindi siya masyadong nagra-rhyme, 'di ba? Yun lang naman yung masasabi ko. Tapos in terms of returns, talaga Ransom talaga or Zaki talaga kasi mas pang battle, mas maraming angulo. Tapos yung kay Barry G, yung rhyme niya dun sa puro mo ulo mo, paa mo, basta puro MO yung dulo. So medyo naumay lang ako sa ganong rhyming. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, sulat pa lang makikita na natin kung sino yung lamang, at sa sulat pa lang makikita natin kung sino yung or kanino yung may edge. Kasi sunugan, kalye, rap battle, syempre pang battle dapat yung obra mo dito, and masabi ko dito na mas pang battle yung kay Zaki compare kay Barry G. Yun lang, ganun lang kasimple. 9-7 in favor of Ransom or Zaki. Round 2. Tangin ng rapper to, praning na praning, nag-rap ng pagkahaba-haba tapos biglang sisigaw sunugan game. Mongoloid ang puta. Tangin na yung mga mongoloid ngayon, natututo na tumugma. Tara palakpak tayo para kunwari natuwa tayo sa kanya. Gago. Mongoloid. Alam niyo kung anong karime ng Barry? Chubby. Alam niyo kung kailan kumakain si Barry? Lagi. Alam niyo kung anong paboritong kainin ni Barry? Lahat. Kaya niyang umubos ng putlong sa isang kagat. Para makita niya yung titi niya, kailangan niya pa maghanap kasi natatakpan ng bilbil niyang 6 na palapag. Obis! Yun ang tawag sa ganyang klaseng pangangatawan. Pag Gago. tumata ito, pustahan kalahating pisngilan ng puwet niya yung kasya sa bowl. Gago ka. Hindi ka kasya sa pintuan ng mga fast food. Gago. Kaya kahit wala kang kotse, doon ka umu-order sa drive-thru. Lahat ng jeepney driver sa Pasig, bad trip sa kanya. Kasi pag sumasakay to, sakop niya pang 5. Nagwa 1, 2, 3 pa, tang ina. Ang tigas ng mukha. Hindi ka malakas na rapper. Ikaw ay malakas magkanin. Puro ka na nga taba.
pinalobo pa ng hangin. Kaya niyang gawin lahat, maliban sa mag-diet. Alam niyo kung anong trip niya? Food trip. Paborito niyang show, cooking. Paborito niyang roll, sushi. Paborito niyang rice, anli. Tangina mo. Bars. Ang mahihinang tulad mo'y hindi tumatagal. Maikli kasi ang lifespan. Pag ako na-flip tapos ka, sunugan magiging bahay katay. Ano ba kasing inakala mo, Barry G? Kala mo suswertihin ka porket malakas kang kumain ng Lucky Me? Bobo! Literal na pabigat ka sa bagulang, batugan. Bumabangon lang yan kapag nakakaamoy na ng ulam. Wala kang silbi, wala kang trabaho at walang ginagawa. Ganyan talaga kapag palamunin, tangina tumataba. Ano? Kaya, pag si Duterte nagpatupad ng Oplan Matakaw, matik, si Barry G ang unang papanaw. Problemado ka rin, di ba? Kasi hirap kang pumili ng t-shirt na bibilhin. Kasi kailangan yung size XX, XXXL. Okay. Ganun pa rin yung ganun pa rin yung approach ni Zaki. Halo pa rin. 1-to-1 pa rin, pero may mali, sorry. Ganun pa rin, meron pa ring 1-to-1-to, may 4-bar set pa rin, may rhyming pa rin, pero dito naman napansin ko na yung mga slant rhyme niya. Nagulat ako dun kasi akala ko more on maayos na rhyming pa si Zaki. Tapos nagulat ako sa round 2. May narinig ako dun na medyo slant rhyme. So, pero hindi pa ganoon kalakas yung mga slant rhyme ni Zaki sa sa time na to, no? 8 years ago yung battle. So that's 2017, I think. Diba? So, para sa akin hindi pa ganoon ka pulido yung mga slant rhyme ni Zaki nung panahon na to. So kaya sumusunod pa siya sa rhyming na totoo diba? So, pero kahit pa paano, pa rin, mapapansin mo yung slant rhyme, 'di ba? Tapos, yun, sa sulat ganun pa rin, katulad ng round 1. Tapos, yun, more on jokes na yung atake ni Zaki dito. May konting tsaka umikot sa kung yung dun sa round 1, maraming angulo, marami siyang mga punchlines doon. Sa round 2, umikot sa sa mataba angle, no? So pinalawak lang niya yung mataba na angulo, sorry. Angulo dapat 'yon. So pinaikot niya yung mataba na angulo. So ang dami niyang doon, branches ng mga punches. Uy, bars. 'Di ba? Andun yung hindi ka about dun sa hindi ka kasya sa pinto ng Jollibee pag tumatay, isang pixie kasya sa bowl, 'di ba? Umikot sa mataba na angle, 'di ba? 'Yun. Tingnan natin kung ano yung magiging bawi ni Barry G dito. Pero sa tingin ko mahirapan pa rin siya. Kung ganong performance sa round 1 ulit yung ipapakita ni Barry G dito, I think malinaw pa rin kay Zaki yung round 2. Kasi para sa akin effective yung ginawa ni Zaki na mga jokes. Naka-mix May bars, may punto, may 'di ba? May angulo, may mga punches. Basta well-rounded yung pinakita niya dito ni Ransom or ni Zaki. Game round 2. Para kay Barry G, tangina mo. Para inakasar mo kami ni Jehan. Parehas kami mataba. Pupinangin mo, baka gusto mong hindi ka na sumali dito sa sunugan, matanggal ka na kagad. Ha? Pupinangin mo masyado kang tsaka nagba 1, 2, 3 gago, may sasakyan kami. Ha? Hindi ko na kailangan mag-jeep, pukinang ina mo. Ha? Ikaw, pukinang ina, tinan mo pormahan mo. Para kang fuckboy. Ha? Tinan mo yung mga bata, kasing, kasing forma mo. Ha? Wala kang alam sa diba? Puro mo. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina sa round 1. Yung rhyming niya puro mo. So, M-O, diba? Kaya medyo, paulit-ulit sa tenga na yung rhyming mo. Diba? So, ganyan lang. Yun napansin ko lang naman. Pormahan mo. Para kang fuckboy. Ha? Tinan mo yung mga bata, kasing, kasing forma mo.
Ha? Wala kang alam sa hip-hop at sa industriya ng rap, Ransom. Kaya putang ina mo, wag kang magpanggap. Dahil 15 anyos pa lang ako, nakikipagsuntukan na ako sa kalye. Mano-mano, kamao sa kamao, wala nang debate. Kung gusto mo ako subukan, tara doon sa labas. Sama mo na yung mga tropa mong Bisaya, panigurado lahat kayo, walang ligtas. Amen. Dahil pag pinakawalan ko ng kaliwat ka ng suntok, tulog ka panigurado at uuwi ka lahat sa bundok. Lahat kayo pala, pinang ina nyo. Tsaka po pinang ina, huwag ka na muna makipag-usap, nagbabattle tayo. Ha? Masyado kang bastos eh, shot ka na shot eh, pupinang ina mo. Ha? Nakaka-distract ka gago. Tingnan mo yung bata oh, may dala pang lobo. Para sa'yo yan gago. Inom ka lang, ano ba yan? Juice? Pinang ina mo, ayoko. Hindi ako bata, gago. Ha? Pinang ina mo, Ransom. Wala kang pagmamalaki sa akin. Tsaka wala kang alam sa harap industry, pare. Ha? Kasi bata pa lang ako, nakikipagsuntukan na ako sa labas. Ha? Pinang ina mo, baka gusto mong masampulan, ha? Ha? Alam mo, sobrang wak mo. Ha? Para kang mga tulpo. Gagawin lang kitang punching bag. Raymart Santiago. Ha? O gago, matagal na nangyari pero wala nangyari sa kaso. Pinapaunawa ko lang sa'yo, Ransom, na pag sinapak ko yung mukha mo, tulog pati kaluluwa mo. Ha? So yun na naman puro mo naglaland yung rhyming eh. Diba? Yun lang yung masasabi ko doon. Kita nyo naman, diba? Pansin nyo naman, napakinggan nyo naman yung round ni Barry. Na pag sinapak ko yung mukha mo, tulog pati kaluluwa mo. Ha? Inang-ina mo. Ha? Kaya nananawagan ako sa lahat ng orado. Alam niyo na siguro kung sino panalo. Oo, magaling to. Magaling to magpatawa pero wala naman talento. Tingnan nyo, namumula na. Halatang kabado. May hawak pa na alak. Ha? Ayoko na pabahay ng round na to. Tawa ka ng tawa, pukin ng ina mo. Ha? Wala na akong pake kahit ikaw pa manalo. Ha? Okay, binigay na ni Barry G yun. Pero para sa akin, kahit hindi siya mag white flag doon, kay Ransom pa rin yun, kay Zaki pa rin yun. Nag-freestyle si Barry G dito. Tapos yung rhyming, sabi ko nga sa inyo, yung rhyming more on puro mo. Diba? Yun lang. Bilisan na lang natin to. Sulat, ano talaga pang battle talaga yung sulat ni Zaki. Kay Barry G, medyo nakukulangan pa ako. Okay? First 2 rounds, 18 points for Ransom or Zaki. Kay Barry G naman, hirap 6 points. 7. 7, sige 7. 9-7 pa rin. Same. Same sa round 1 na scoring. So that's 18-14. First 2 rounds, Zaki. Ikaw pa manalo. Ha? Nagyabang na si Tanga. May kotse daw sila. Lagi naman flat kasi masyadong mabigat. Paano? Mula umpisang round hanggang uli, wala kang naribat ni isa. Pero pagkainan yan, nakakailang balik ka. Lahat ng tira mo sa akin, waipek. Hindi man lang ako nainis. Pag ako na-stress, papalunukin ko to ng yelong tagtetres. Barry G, alam mo ba kung bakit sabi ka? Kasi, pinaglihi ka daw ng mami mo sa Fudgy Bar. Ayan, diba? Ayan, may slant rhyme na yun, no? Chubby ka, Fudgy Bar. Diba? Di naman magka-rhyme pero dahil sa delivery ni Zaki, naging magka-rhyme yun. Skilled talaga to. Pinaglihi ka daw ng mami mo sa Fudgy Bar. Na-stress, papalunukin ko to ng yelong tagtetres. Skilled talaga si Zaki. Barry G, alam mo ba kung bakit chubby ka? Chubby ka. Kasi, pinaglihi ka daw ng mami mo sa Fudgy Bar. Tignan nyo yung mukha, pre. Bilog na bilog yung hugis. Kung naging prutas ka, mabenta ka tuwing New Year. Barry G, huwag ka na magpa-cute. Hindi ka na mag-i-improve. Alam naming lahat na istapador ka ng tube. Gago. May kanta pa to, ang title, Asintado.
Ang angas mo, boy. Pag umuutot yan, 2 oras bago mawala yung amoy. 1-2 talaga eh, no? Dito kasi, no, layo-layo mo na. Kaya, yung asawa mong mataba, ayaw na sa'yo. Sawang-sawa na siya. Pag nagsisex kasi kayo, walang penetration, puro bungguan ng taba. Bitch. Ano? Personal na ba? Talagang kupal ako makaaway. Idadamay ko yung asawa mo sa laban, tapos kakasuhan ko pa yung nanay. Ano? May kanta pa to na English. Puta nonsense. Pang walang pinag-aralan. Pinakinggan ko, puta. Fluent. Fluent sa wrong grammar. Mongoloid kayo, no? Saka mataba ka lang. Pero di ka malusog. Kadalasan nga ikaw yung mas sakitin. Kasi pag mataba, daming komplikasyon. Kadalasan mataas ang BP. May problema sa digestion kasi slow metabolism. Prone sa UTI dahil sa kaka-soft drinks. UTI, senyalis na maaaring may problema rin sa kidney. Tapos malaki rin posibilidad na magkaroon ng diabetes. Pustahan tang ina ka, hindi ka na aabot pa ng 30. Para kang February. Bitch, body bag kabari. Time. Yo, Linaw, no? Yung huling bara, yun yung naka 4 bar set. Pero more on 1-1 to yung atake ni Ransom or ni Zaki dito. Consistent. Actually, ito yung pinakamalakas na round ni Zaki, round 3. Pero ano pa rin, bibigyan ko pa rin to ng pantay-pantay na scoring. May nakukulangan ako Nakukulangan ako sa performance ni Zaki dito, although malakas yon sa time na to kasi ito yung 8 years ago malakas na si Zaki ngayon, di ba? Hirap ang hirap mag review ng battle kapag yung MC na nire-review mo is nare-review mo siya today, di ba? So ano yung punto ko? Halimbawa ito, ang hirap si Ransom tapos si Zaki ngayon. Si Zaki napapanood ko siya live. Napapanood ko si Zaki sa mga event, nare-review ko yung mga battle niya time to time, di ba? Na-upload natin sa channel natin. So, kahit paano, meron tayong basis na malakas yung battle ni Zaki yung last na na-review ko Bakit ganito lang yung performance niya ngayon? O kaya sabihin natin mas malakas yung performance ni Zaki ngayon na compared dun sa last na battle na na-review ko May ganun may ganung atake, may ganung interaction Pero kapag ganito, ano yung basis natin? 'Di ba? Hindi mo pwedeng i-base yung battle ni Zaki kay Zendlook second sight 14. Tama ba? O Zendlook Zaki sa mga nakapanood ng live, hindi mo pwedeng yun yung last na panood ko kay Zaki. Hindi mo pwedeng i-compare yung performance ni Zaki doon sa dito sa Ransom, 'di ba? Kasi magkaiba, sobrang magkaiba. Yun lang, share ko lang. So all 3 rounds 9 para kay Ransom or Zaki. Hindi ko siya kayang bigyan ng perfect 10. 'Di ba? Kasi more on jokes yung atake niya dito. Di ko naman dinidisregard yung mga jokes, no? Pero syempre kaya niya yung round 1 kasi pasundot-sundot lang yung mga jokes niya. So ang naging basis ko yung round 1 na kaya niya magseryoso kahit papaano, kaya niyang umatake ng maraming angulo, 'di ba? Tas konting sundot lang ng mga jokes. Rounds 2 and 3 napansin ko na more on jokes na siya doon. Nawala yung mga seryoso na punto. Ang ina-expect ko kasi magiging ganun pa rin yung mix up ng jokes at bars pantay. Kung sa round 1 70-30, sa rounds 2 and 3 naging parang 40-60 40% na mga bar at 60% more on jokes, 'di ba? So hindi naging balance para sa akin. So although malakas naman yun, effective, kita nyo naman, tawa rin tayo ng tao din sa mga binigay niya, pero medyo nakukulangan ako sa bara mismo, diba? Tsaka kita naman na lamang si Zaki dito in terms of battle mode or battle wise angles, diba? So yun, pakinggan natin, Barry G.
pangatlong banat. Para kay Barry G, pakinggan. Ang ina mo, dinadayo pa asawa ko. Napakaganda-ganda ng asawa ko. Pukin ng ina mo. Anong mataba? Ha? Ang ina mo, gago. Palibasa kasi yung asawa mo, nagdadamo. Ha? Ayun, puro mo na naman, di ba? Puro mo yung rhyming ni Barry G dito. Gago ang puta. Tangina mo, wala kang maluloko. Pukin ng ina, tingnan mo. Napakabastos ng batang to. Hindi ka mananalo sa akin dahil malayo ang pagitan natin. Ha? Sa kampeking MC, yan ang hindi mo kayang aminin. Sabihin mo man sa akin na wala akong bilang sa laro, pues nagkamali ka dahil veterano ang karap mo. Isa na rin ako sa mga lihiti mo. At ito na rin siguro ang bangungot mo. Hindi ko kailangan maganda sa bawat pag-atake dahil walang kwenta ang kalaban ko. Marami na nagbanta, nagtangka, bumangga pero di umubra. Tapos ikaw lang tatapat nila sa akin. Pupinang ina mo, di bali na. Ha? Tang ina mo. Di bali na. Kasi wala ka naman eh. Ha? Tsaka wala kang bilang sa laro. Ha? Alam mo na. Di ba? Noon pa man. Marami nagsasabi sa akin na lumalaki na daw ulo ko eh. Tangina, marami nagsasabi na lumalaki ulo ko. Tangina, kasalanan ko ba yun kung mas magaling ako sa inyo, ha? At least ako kaya kong tumayo sa sarili kong paa na hindi ko kinakailangan ng tulong ng iba. At hindi ko na kailangan ng bangko para tungtungan lang ng iba. Kaya kong maglakad sa tinatahak ko landas kahit ako lang ang mag-isa. Ha? Kaya kung minamalit nyo ako masyado ay mag-isip-isip muna kayo. Ha? Hindi ako sikat pero dapat marunong kayo rumispeto. Ha? At hindi ako marunong magbiro sa katulad mong bano. Matatalo mo lang naman ako pag nabasa mo na lahat-lahat ng pahina ng buhay ko. Ha? At hindi ko na kailangan kumuha ng simpatya sa ibang tao para gumanda ang imahe. Mas kailangan mo yun, pare. Para mag-isang tunay na ganap kang babae. Kasi sismosa to eh. Sismosa to. Palagi mo na lang hinahanapan ng info lahat ng mga kalaban mo. Hindi ka marunong lumaban ng patas, Ransom. Lagi mong dinadaan sa mga info. Sabi mong hindi. Hindi, tangina mo! Ha? Bistado na kita. Alam ko na galawan mo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ha? At kahit itanggi mo, hindi mo ako maluloko. Search nyo lahat ng battle ni Ransom sa YouTube para masabi nyo na sinasabi ko ay totoo. Time! Mga battles ko man. Yo, time! Ulit, Surgang Kalye, magingay! Okay, hindi ko na patatagalin guys. Zaki yun, all 3 rounds. 9-7. 9-7 round 1, 9-7 round 2, 9-7 round 3. Medyo naumay ako sa rhyming scheme ni Barry G. Ayun yung pinaka-issue ko. O sabihin na ayun yung pinaka-concern ko sa ano na to, sa battle na to. Rhyming, 'di ba? Kay Ransom, kay Zaki may slant rhyme, kahit papaano may konting-konting slant rhyme, pero more on maayos na rhyming si Zaki dito. Pero yung kay Barry G, ulit doon. So round 1, 2 and 3 puro ganun yung rhyming. So yun yung nag-stand out na rhyming niya, yung MOKO. Yung ganun. So medyo naumay ako dun sa part na yun. Yun lang. Tsaka yun nga, sulat, 'di ba? Mas pang battle yung kay Zaki. Yun lang. All 3 rounds. Zaki yun, malinaw. Maraming salamat sa battle na yun. Yun ang unang battle natin ngayong gabi. Sunugan! Wala ako pero wala ako sa second. Pero ganda. Sana yung second round. First time. First time. Good na yun para sa first. Ulit, nandito nga pala tayo sa Dike sa Barangay Bangbang, Surgang Kalye, Pasig title match. Ang boto 3-0 para kay Ransom. Malinaw naman yun, no? Malinaw naman, Ransom. Or Zaki. Remy, Poema, Remalaya, binoto ko si Ransom. Although maraming linya na wala yung rhyming, pero mas marami siyang punchline compare kay Barry G. Lalo pagdating sa second round, yung freestyle ni Barry G medyo wala nang impact yun. So Ransom. Wow. Yo, what's up? Switch, CEO, Culture, Ray One Social, Kram Pinoy. Binoto si Ransom. Para sa akin, first 2 rounds sa kanya, and then last round binigay ko kay Barry G. Yung binase ko lang is masyadong yung buong battle na
tactic ni Ransom, mostly fat jokes, and doon lang puro Si Harlem. focus. Tapos si Barry G naman, okay din yung ginawa. Kaso lang yun nga, medyo nawawala, tsaka yung freestyle niya, hindi rin pumapasok yung ibang linya, pero okay din yung ginawa. Switch. Yo, Harlem, schizophrenia. Tayong taba ni Harlem dito ah. Kasi, gawin natin sa angle, sa package, yung jokes niya, pumabatok. May bars din siya, rebut. Masyadong naging one-dimensional lang siguro yung preparation ni Barry G. Kaya hindi niya na out-rap si Ransom. So, after yung kay Barry G, yun nga lang one-dimensional. Ano may tugtog. Tapos isa lang yung atake niya, like kay Ransom. Iba't ibang angulo, iba't ibang jokes, bars, so ano man. May tunog guys, hindi ko na itutuloy. Baka maka-copyright tayo, sayang naman yung ginawa nating effort dito sa battle na to. Pero mali na naman, all 3 rounds binigay nila kay Zaki or kay Ransom. Yun lang guys, hindi ko na, sorry, hindi natin mapapakinggan yung yung kay Harlem. May background music eh. Ayoko naman ma-take down yung episode na to kasi syempre importante pa rin to kahit papaano. 'Di ba? Yun lang, cut na natin guys. So, kita-kits tayo sa next na review. Pero shoutout kay Lobela Nadua sa request mo na to. Sana nagustuhan mo, sana mapanood mo. Yun, kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.